you happy this evening? Amen. Kung kayo po ay na-bless sa awitin na ito, but continue thou in the things which thou hast learned. And yan po ang ating pagkukunan na sa ating lesson today. And yan po ang verse na dyan po tayo magdedwell. So tayo po tumayo lahat and hindi na po tayo magpapakatagal and hindi po tayo tatagal. Amen? Amen! Amen! Praise the Lord! So let's open our Bible in the book of 2 Timothy chapter 3 verse 14. That's the right word. 2 Timothy chapter 3 verse 14. Are you there? Amen? Amen. Amen. Let's read it all together. Verse 14. Ready? Read. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, friends, at salamat po sa biyahe kay Panginoon. Pagpalain niyo po itong Word of God na aming pag-aaralan today. And please help us, give us wisdom, and help me, O Lord. Give me words to say, and wala pong magagawa. Wala na pong kapangyarihan, Panginoon, na galing po sa inyo, Panginoon. Please help us maging pagpapala po sa amin yung salita. Forgive our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Amen. The Bible says that we must continue. Magpatuloy po. But continue thou in the things which thou hast learned. And there are many Christians who surrender their lives to the Lord. Marami po ang nagsuko ng buhay. Marami po ang mga Kristiyano na pumasok sa ministry, nag-Bible school, nagpatuloy, and nakita naman natin yung na blessing and yung successful na nangyari sa kanilang buhay sapagkat sinunod nila at nagpatuloy sila para sa Panginoon, para sa gawain ng Panginoon. And at madami din ang nag-quit. Pero dapat tayo as naglilingkod sa Panginoon, dapat hindi natin tignan yung mga nag-quit. Tignan po natin na ang ating sarili, dapat tayo din ay magpatuloy. Tignan natin yung mga taong nagpapatuloy para sa Panginoon. And huwag natin tignan yung mga nag-surrender tapos umalis sa gawain. Pero dapat tayo ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon. And 2 Timothy chapter 4 verse 7, sabi po dyan, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Let's focus ourselves together to finish our course until we be graduate in this institution and still continue to serve the Lord wherever we may be. Amen. Kung saan man tayo ilagay ng Panginoon, ay paglingkuran po natin ang Panginoon. And the title of this message is Continue in Serving God. Number 1, na kailangan natin, may mga bagay na kailangan hindi naman natin itutuloy, pero kailangan natin ituloy. Ano po yun? Unang-una, paghinga. So, paghinga. Yan. Tayo po yung nakakahinga ngayon. Amen. So, siyempre, as a buhay na tao at buhay at tao, bilang tao, ay kailangan natin buminga, di ba? Right. Hindi naman pwedeng itigil yan. Pero dapat tuloy-tuloy yung ating paghinga. Wala po yun sa outline. And so, yung first point po is let us continue with the continuers. So, there are many characters in the Bible na nagpatuloy dahil may kasama silang nagpapatuloy. Example, Elijah and Elisha. And buksan po natin ang ating Bible sa 2 Kings chapter 2 verse 1. 2 Kings. 2 Kings chapter 2 verse 1. Ayan po. 2 Kings chapter 2 verse 1. And sabi po dyan, and it came to pass when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. And sabi din po dyan sa verse 9, and it came to pass when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, ask what I shall do for thee before I be taken away from thee.
And Elisha said, I pray thee, let a double portion of the Spirit upon me. So, ito po yung si Elijah ay kukunin na po ng Panginoon. Pero, itong si Elisha, buntot-buntot sa kanya. Sumusunod sa kanya. Bakit? Kasi nakikita niya yung master niya nagpapatuloy. Pero alam niya kukunin niya siya ng Panginoon. Pero gusto niya pa rin makasama ang kanyang master. Bakit? Kasi nga, nagpapatuloy ang kanyang yung nagmi-minister sa kanya. And si Elijah, bakit si Elisha ay gusto niyang makasama si Elijah? Bakit? Kasi nakikita niya na nagpapatuloy si Elijah. Makikita natin na si Elisha ay gusto niyang makasama ang kanyang master pero dahil kukunin na siya ng Panginoon. Ngunit nga, dahil at makikita natin na mga sumusunod na verses na nagpatuloy si Elisha. Bakit? Dahil nakasama niya ang nagpapatuloy hanggang nakunin siya ng Panginoon. Anong ibig sabihin po nun? Nagpatuloy, nung kinuha na po ng Panginoon si Elijah, ano pong ginawa ni Elisha? Nagpatuloy. Bakit? Pinagpatuloy niya yung ministry na. Kaya sabi dyan, verse 19, doon po nagsimula ang ministry ni Elisha. Doon po siya nagsimula. And pangalawa is Paul and Timothy. Paul is encouraging Timothy to continue. Kaya nga sa ating verse na nabinasa ay si Timothy ay nagpatuloy. Bakit? Kasi may nag-i-encourage sa kanya nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Si Paul, kinuha din ng Panginoon na nagpapatuloy. Kaya nga sabi po dyan sa verse 7 ay, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. And sabi po dyan, the greatest example is who? Who is the greatest example? It is Jesus Christ. Yeah. Jesus Christ is a very great example na nagpatuloy hanggang sa siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay ng 3 araw. Para ma-fulfill yung command ng kanyang Ama. Para lahat ay maligtas. Tayo ay maligtas sa biyaya po ng Panginoon. Kung hindi po siya, kung tumigil po siya na nahihirapan siya that time, syempre po, wala po tayong kaligtasan. Amen? Pero dahil nga nagpatuloy siya at tinapos niya yung sa cross ng Kalbaryo, nadanak ang kanyang dugo, tinapos niya yung command ng Panginoon sa kanya na siya ang magbabayad ng ating mga kasalanan. Ay finulfill niya po yun hanggang sa mamatay siya at nabuhay ng 3 araw. And tayo po andito ngayon ay ligtas. Tinanggap natin ang Panginoon sapagkat may nagbayad na ng ating mga kasalanan. Sabi po dyan, kaya dapat tayo, ang samahan natin ay yung mga taong nagpapatuloy. Na mag-i-influensya sa atin paano magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi may makakasama tayo syempre. Hindi naman lahat ng makakasama natin magugustuhan tayo, tama? Hindi naman lahat ng makakasama natin ay gusto yung pagmumukha natin. Tama? Ugali natin. Siyempre, lahat po tayo may kanya-kanyang ugali. Pero sabi ng mas maganda, yung samahan po natin ay yung nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. At yung mag-i-influensya sa atin ng tama na tayo magpatuloy sa gawain po ng Panginoon. Number 2, continue in the ministry. Buksan po natin ang ating Bible sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1. 2 Corinthians chapter 4 verse 1. And sabi po dyan, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. We are here because of the ministry of this church. Kaya tayo andito kasi andito yung ito po ay ministry ng simbahan ng Panginoon. Ang ministry ay hindi lang yung kung saan tayo naka-assign sa church, yung responsibilities, kundi lahat ng ating ginagawa. Kundi sabi po dyan, kundi lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon ay ministry po yan. Kaya nga, we are here to be trained to minister and not to be ministered. Kaya dapat lahat tayo ay magpalakasan sa bawat isa. Kaya as a student, and tayo po, bawat isa sa atin ay magpatuloy and magpalakasan din po sa bawat isa. Kasi lahat tayo may ministry eh. Wala naman tayong hindi pwedeng maging ministry. Ang dami pong ministry ng simbahan na ito, ang gawain ng Panginoon. So,
minsan dumarating yung panlulupay-pay, syempre napapagod din tayo. Dahil discouraged tayo, pero sabi ng Bible, we faint not as we receive mercy. Sabi po ng Bible, kahit discouraged tayo, isipin natin lagi, may mga taong nakatingin po sa atin. And yun po yung mga mini-minister natin, yung mga membrong nakatingin sa atin, na nagpapatuloy para sa Panginoon. And tayo po yung nagmi-minister. And sabi po siya, dahil sa habag ng Diyos, kaya tayo andito ngayon, naglilingkod para sa Panginoon. And number 3, the last, let us continue in serving God. In 2 Timothy chapter 3 verse 14, sabi nga po dyan, but continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And let us continue in serving God. Dalawang klaseng panawagan yan. Dalawang klaseng panawagan yan. At ang panawagan, una, panawagan sa Panginoon. Pangalawa, panawagan ng kalikasan. So, ayun po. Hindi natin kailangan pigilan yun. Panawagan ng Panginoon, hindi natin yan maiiwasan eh. Hindi natin kahit umiwas man tayo, yung panawagan ng Panginoon sa atin, kasi tinawag tayo, di ba? Tinawag tayo to serve. We are called to serve. And hindi po yan, kahit kumalis po tayo, mag-quit tayo dito, tatawagin pa rin tayo ng Panginoon, maalala pa rin natin. Hindi magiging maganda ang ating buhay kung yung panawagan natin sa Panginoon ay nawawala. Hindi po nawawala ang panawagan ng Panginoon sa atin. Sabi po dyan, yung kalikasan din ay hindi natin mapipigilan yan. Kaya kailangan natin ituloy. Amen? And may mga bagay din na di naman natin dapat ituloy, pero tinutuloy. Ano po yun? Yan yung kasalanan. May mga kasalanan tayong tinatago sa ating puso. Iwanan po natin. Sabi ng Bible, hindi po yan magtatagal. Kaya dapat po natin, yung mga kasalanan na nasa ating puso, yung mga anger sa kapwa natin, sa bawat isa, especially, dapat tayo ay magpalakasan sa bawat isa. Amen? So, habang ginagawa ko tong outline ito, the devil is very active. He's making a way to discourage me. Gumagawa siya ng disturbance para hindi ko maituloy or matapos yung aking ginagawa. Kasi ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay hindi basta-basta. Hindi po yan basta-basta. Hindi po yan naabutin ng isang oras lang. Hindi, just one verse, pwede mo siyang i-meditate. Madami ka pong may i-meditate dyan. Pero sabi po ng Bible, let us continue pa rin. And let us focus kung ano po yung ginagawa natin para sa Panginoon. Kasi ang diablo po ay andyan, ay bantay-bantay din po tayo, to and fro siya. So papunta siya kung saan-saan. And sino yung mga target niya? Siyempre yung mga anak ng Diyos na nagtapat sa kanya. So ito po, sabi po dyan, sa paglilingkod natin sa Panginoon, ay hindi madali. Kasi may mga kaaway tayo, at minsan gagamit ang diablo ng tao na kasama mo. Minsan yung nakakasama mo, yun pa yung gagamitin ng diablo para ikaw ay mawala sa gawain ng Panginoon. Pero sabi ng Bible, patuloy lang kasi yun din ang isang way para ikaw ay tumatag sa Panginoon. May mga taong sisiraan ka, patuloy lang. May mga taong magsasabi sa'yo ng negative sa likod mo, patuloy lang. May mga taong hindi ka, kaya sasabi natin, lahat ng tao hindi tayo gusto. Hindi lahat ng tao ay magugustuhan tayo. Pero sabi ng Bible, patuloy lang. Sa gawain ng Panginoon, dapat tayo magpatuloy kahit nahihirapan tayo. Umiiyak tayo kasi wala nang support. Umiiyak tayo kasi nung kasama natin, binubuli tayo. Lalo pa yan. Ang bullying ay wala pa yan sa nararanasan ng mga ating mga character sa Bible na ating sinusundan. Paul, si Paul, nakaranas siya ng persecution. Hindi yun bully, it is persecution. And yung persecution na yun,
may half death pa. Halos mamatay na sila. And madaming pinatay sa Bible na ating sinusundan, yung mga characters sa Bible na nagpatuloy dahil sa gawain. Bakit sila pinersecute? Kasi nga, nagpapatuloy sila para sa gawain ng Panginoon. And dapat tayo din, mas lalo na tayo, kasi we are in a free country. We are in a free country to share the Word of God. Diba? We are here na dapat nasa Pilipinas tayo, na tayo ay nasa malayang lugar na mapagbahagi ng salita ng Diyos. Sabi po dyan, hindi lahat ng tao hindi makakasundo mo. Hindi lahat ng tao makakasundo mo. Pero sabi ng Bible, patuloy lang. Tapusin natin to. Kung anong sinimulan natin, dapat tapusin natin. Sa paglilingkod sa Panginoon ay hanggang sa kanyang pagbabalik. Until the end of the world, ay tayo po yung maglingkod sa Panginoon. Because we have no time to stop. I'll end with this illustration. Meron pong isang race runner. Runner po siya. Siyempre. Kaya nga race. Tumatakbo siya. And isa po siyang naging sikat po siya sa naging popular yung kanyang name. Kasi nga ay tinapos niya po yung kanyang racetrack kahit siya ay nahihirapan, injured, umiiyak during that race, nabalian ng buto, kapilok, natumba, nahihirapan siya maglakad. Pero tinapos niya yung kanyang racetrack. It's not about winning or losing our race. Yung takbuhin natin para sa Panginoon. Pero si John Stephen Akhwari, yan po. Isa siyang runner. He finished the race even in great pain. He was injured, but he still continued to finish the racetrack. Nahirapan, umiyak, pero he still want to finish yung kanyang takbuhin hanggang sa matapos yung race. He did not surrender, did not quit. Kaya tayo as bilang Kristiyano, tayo din po ay magpatuloy sa Panginoon. Kasi naging great example sa mga tao. Hindi nila recognize yung first place, yung unang nakatapos dun sa racetrack. Pero sinong recognize nila na winner? Si John Stephen Akhwari. Bakit? Kasi kahit natumba siya, nahirapan siya, tumayo pa rin siya. Pinilit niyang tumayo, pilay-pilay siyang tumakbo hanggang sa matapos. Umiiyak siya at sinamahan siya ng tatay niya. Pinuntahan siya ng tatay niya. Kahit sabi niya, I don't want to surrender. Gusto ko lang tapusin yung racetrack ko kahit ako yung talo. Kahit ako yung huli. Basta lang matapos ko yung racetrack. Kaya dapat tayo, as a servant of God, and as a child of God, dapat po tayong magpatuloy sa gawain ng Panginoon. And kung yan po ay naging pagpapala po ang ating salita ng Diyos sa hapon na ito, ay kung tayo po'y kinausap ng Panginoon, ay let us kneel down and let us beg God na tayo po'y convict ng Panginoon. And, Amen. I hope naging pala po ang mensahe ngayong hapon. And before we end, tayo muna i-awit. Let's sing our theme song. Binigay namin sa inyo.
Let's all stand up. Let's sing. Must continue thou. Bago natin ito awitin, tingin muna kayo sa mga gilid.